Patay sa pamamaril habang naghahanap ng ginto sa tabi ng ilog ang isang 53 anyos na lalaki sa Tagum City, Davao del Norte. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang 53 anyos na lalaki na nakilalang si alias Manolo matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang mga armado habang nagsasagawan ng gold panning sa tabi ng Haiju River sa Purok 6B, Barangay Apukon, Tagum City, Davao del Norte, hapon ng Hunyo 25. Batay sa paunang investigasyon ng Tagum City Police Station, kasama ng biktima ang kanyang live-in partner nang dumating ang dalawang suspect na sakay ng isang kulay itim na motosiklo na walang plaka. Walang maraming tanong, pinaputukan ng mga suspect ang biktima ng ilang beses bago mabilis na tumakas mula sa lugar. Sa pagresponde ng mga otoridad, natuklasan nagtamo ang biktima ng maraming tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanya agarang pagkamatay. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 3 basyo at isang live ammunition na hinihinalang mula sa kalibre 45 na baril. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng kapulisan ay ang posibleng personal na alitan habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon o pamatukoy at maresto ang mga nasa likod ng nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dating barangay kagawad ang pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek pasado alas 9 ng umaga ngayong Biyernes sa barangay Kulis Hermosa. Batay sa impormasyong nakuha mula sa isang source, sakay umano ng isang van na naplakahan, ang mga sospek at armalite ang ginamit sa pamamaril umano sa biktima. Kaagad na nagsagawa ng pursuit operation ang mga otoridad at naglatag ng mga police checkpoint at blocking operation sa mga pangunahing karsada upang matuntun at maaresto ang mga salarin. Patuloy pang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa pamamaril. Wala pang opisyal na payag ang mga otoridad hinggil sa insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mariing idineklarang persona ng grata na 2 MILF Base Command sa probinsya ng Lanao del Norte ang mga grupong Dawla Islamiyya Maute Group, New People's Army at ibang lawless elements sa kanilang area of concern. Ang 127th MILF Base Command na pinamumunuan ni Alim Ansari Murad na may headquarters sa bayan ng Munay at ang 123rd MILF Base Command led by Haji Nordi Patuan sa bayan naman ng Taguluan ay kapwa nagpahayag na mariing pagkondina sa mga gawain ng terorismo, violent extremism at iba pang kriminal na gawain na banta sa kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Nakipagkasundo sila at nangako sa 2nd Mechanized Infantry Magbalantay Brigade led by Colonel Bernardo Takeban at sa 44th IB led by Lieutenant Colonel Jeremy Damonsong na tutulong sa pagpapatupad ng peace and order in collaboration din sa LGUs, PNP at sa peace mechanisms at ng stakeholders. Ayon sa Tabak Division Information Team, naging highlights sa naturang seremonya ang signing of resolutions at pledge of commitment ng AFP, PNP at MILF na tutulong sa pagbibigay proteksyon sa mga communities upang mapangalagaan ang bunga ng usapang pangkapayapaan. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote ng Dagupan City Police ang 3 pugante sa syudad sa kanilang magkakasunod na operasyon. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 10:20 ng umaga kahapon sa Barangay Pugo Chico na aresto ang wanted person na 50 anyos na lalaki na driver sa bisa ng warrant to pare sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property. Alas 4:55 ng umaga sa Barangay Bunuan Geset. Dito naaresto ang 42 anyos na ginang na residente sa lugar na may kasong theft at naaresto naman alas 4 ng hapon sa Barangay Pantal ang top 4 most wanted person na isang 45 anyos na babae sa bisa ng warrant to pare sa kasong qualified rape on a minor na may piyansang 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang mga suspek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ayon kay Colonel Solomon, ang matagumpay na operasyong ito ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon at masigasig na pagpapatupad ng batas ng Dagupan City Police Station sa pagsasakatuparan ng mga kautusan ng hukuman at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad.
Mula sa Action Radio Pangasinan para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado sa pag-iingat ng baril ang isang individual sa bayan ng Palapag, Northern Samar sa isang search warrant operation ng Palapag Police sa panguna ni Police Captain Baltasar Cepeda Jr., Officer in Charge, na kumpiska ng otoridad ang 4 na piraso ng bala ng 38 caliber ng baril. Ang nahuling suspect ay isang 50 anyos, self-employed at residente na naturang bayan ng Palapag. Ang search warrant ay inisyo ng RTC, Branch 21 at 22 ng Judicial Region Lawang, Northern Samar dahil sa paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nasabing operasyon ay sinagawa sa presensya ng mga opisyal ng barangay at suspect upang matiyak naman ang pagsunod sa mga legal na pamamaraan at tamang proseso, gumamit ang mga pulis ng alternatibong kagamitan sa pagre-record para sa tamang dokumentasyon at transparency sa nasabing operasyon. Sa pagkakahuli ng nasabing suspect ay binasahan ito ng kanyang mga karapatang konstitusyonal sa ilalim ng Miranda Doctrine at dinala sa kustudiya ng pulisya. Hinikayat ng pulis ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad ng batas sa pagpigil sa karahasan at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng lugar. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.